Maayong gabi mga kaigsunan. Maayong gabi Happy Sabbath. Kadasig ba? Kinsa man sa ato dire ang ni-attend gyud sugod sa pinakauna natong nga gabi Perfect attendance. Kinsa man? Daghan kay sila Unya, nalipay ba mo nga naa mo karong gabi una? Kana gyud. Yes. Kamo diri gang nalipay ba mo nga naa mo diri karon? Lipay mo? Kay multicab no. Wala sa balay. So, kay naamang gyud daghan sa ato adri since first night, kinsa man sa ato ay unsa na ta karon nga gabi una? Kapila na ta ang gabi Ika unom. Be, kung namina ba gyud mo kagabi unsa man atong topic kagabi Be, tungkol sa pagbalik sa Ginoo? Kamo diri, unsa atong topic gabi Kagabi Unsa to ingon nila ate dito? Ikaduhang pagbalik sa Ginoo. So karong gabi una, magstorya ta og usa kabalaan nga adlaw. So tonight, we are going to talk about a day to remember. Ang adlaw nga atong hinumduman. Pila ka adlaw ang isa ka semana? 7. Sa 7 ka adlaw, unsa inyong pinakapaborito? Unsay siyam? Sa 7 ka adlaw, unsa inyong paborito? Siyam? Na ba siyam nga adlaw? Ingon ka, 7 ra. 7 niya, 8 na sad. 7, di ba? Unsa to? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Sa 7 ka adlaw, unsa yung pinakapaborito? Dito sa likod, kamo mga ate, unsa yung pinakapaborito niyo? Domingo kay para adtog ko Robinson, atog SM, laag-laag ba kay wala may eskwela. Or basi gusto mo Lunes kay para ting klase na gyud. Gusto po mo Lunes kay para makita yung crush sa eskwelahan. Kung mo gusto na jud ko Lunes kay para makita na kung crush sa eskwelahan kay klase na sad. Hadjot lang mga kaigsunan ha. Wala. So, unsa to tong title karong gabi una? A Day to Remember. Okay. So, sinugdanan, gibuhat sa Diyos ang tanan. Di ba? God created everything. Kinsay nagbuhat sa tanan? Ang Ginoo. Gibuhat niya ang kalangitan, gibuhat niya ang kalibutan. Ug tanan nga naa niini iyang gibuhat. Gibuhat lamang na niya sa unom ka adlaw. So recap, basig kabalo na mo pero review lang nato gamay. Kay para pud makabalo ta. First day, paday siya. Sige. First day, unsay gibuhat sa Ginoo sa pinakauna nga adlaw? Pwede heaven and earth? Ay ingog yuta? Wala pa gyapon siya. Sige. Sa pinakauna nga adlaw gibuhat sa Ginoo ang light. First day is God created light. Second day, unsa man? He created the atmosphere. Kanay mitong space diri sa yuta og sa langit, iyan ang gibuhat sa ikaduha. Sa ikatulo, third day,
He created dry land ug ang tanang tanom og mga kakahuyan. Fourth day, unsay ang gibuhat? Unsay guess ninyo? Oh, very good. He created the sun, the moon, the stars, the planets. Fifth day. Unsa nga animals? Isda og on the fifth day, next slide please para makita nila picture. Fifth day. O di ba? Fourth day mo nang gibuhat sa Ginoo. Fifth day. O kinsa na may kita sa inyo ane? Namoy whale sa inyong balay? Wala, daho kayo no. Unani ka maayo ang Ginoo nani kagamhanan. O ikalima ra na ang adlaw niya gibuhat. Fifth day he created the birds and the fishes. Ikaunong adlaw. Sa isa kaunom? Yes. He created animals and kung makita ninyo apilta, he created human. Mao na iyang gibuhat sa unom ka adlaw. Sa ikapito, nag-unsa man siya sa ikapito. On the seventh day, sa ikapito ka adlaw mga kabataan, mga kaigsuunan, God did something different. Lahi iyang gibuhat. Sa to ako nadunggan ganina, He rested. Gibuhat niya ang ikapito nga adlaw mga kaigsuunan aside sa unom nga pinasahi gyud siya. And this way, gituyo ni niya para kita pud atong makita kung unsa kagamhanan ang Ginoo ug atong makita nga unsa siya kamaayo sa atoa diha sa ikapito ka adlaw. Diri sa ikapito ka adlaw mga kabataan, diri nato mahinumduman kung giunsa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan. So sa una naman natong first parents nato si Adam and Eve. Every 6 days, mahuman sila sa trabaho, pag adto nila, pag 10 sa animals, every 7th day, magpahulay yun na sila. Si atong first parents, Adam and Eve. Until nisulod ang sala sa kalibutan. Pagpahawa nila katong nakasala natong mga ginikanan, first parents, they were driven off the Garden of Eden. Hawa sila dito. Then, di ba, ilang ginabuhat dito sa una, after 6 days magtrabaho. Ikapito mag-rest. Kaya nahawa naman sila dito sa ilang pagka-perfect. After a long while, nakalimtan nila ang Sabado. They forgotten about the 7th day nga. Unta, magpahulay sila. Then God had to remind them. Ang Ginoo nangitag pamaagi nga para ma-remind ang iyang mga katawhan sa ikapito nga adlaw. So God gave the 10 commandments to Israel. Di ba inyo naman yung na-topic katong Wednesday? 10 commandments. So para ma-remind ang tao sa ikapito nga adlaw, gihatag sa Ginoo ang 10 commandments. Diri sa Exodus 20 verse 8. Diba? Familiar na mo ani itong Wednesday, tumiyaging gabi Sa inyo niya dire, remember the Sabbath day to keep it holy. So Exodus 20 verse 8. So iyan ning gihatag sa atoa para atong mahinumduman ang Sabbath day. So ang pangutana, mga kabataan, unsa may meaning sa Sabbath? Kasi sige naman tagkadungog nga atong hinumduman ang Sabbath day, pero unsa day ng Sabbath day? Kaya atong madumduman, pero wala day takabaluon sa day na. So karon atong balon, what is the meaning of Sabbath day? The meaning of Sabbath means, basaha daw? Rest. Unsa man ang rest? Magpahulay.
So sa atong verse ninyo siya, remember the Sabbath day ang adlaw nga igpapahulay. So sa Hebrew pod, iyang tawag ani is Shabbath means rest gyapon. In Greek and Latin, ang iyang pangalan ani is Sabaton. Sa New Testament, ang Sabbath translated to Greek, mao ni siya Sabaton. Then pag-translate na pud sa Greek to Latin, ang ilang Sabbath nahimog Sabato. Then, di ba Sabato? Pag-translate na pud from Latin to Spanish, dito na dahil sulod ang word nga Sabado. Nga hangtod gikan sa mga Spaniards, mga tao nga gikan sa Spain, pag anhin nila dito sa Philippines, mao na din ang ginagamit nga word nga which is Sabado. Nga in original translation, Sabbath. So giunsa man sa Ginoo pag-establish ang Sabbath? Giunsa man niya pagmugna ang Sabbath? Ningon sa diri mga kaigsuonan in Genesis 2:1-2, thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished, and on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Sa diri ang verse mga kabataan, mga kaigsuonan, at the end yun sa creation week, di ba giingon dito ang he rested after na humantanan. Di ba katong unom kaadlaw, di ba na siya gibuhat ito, pagka ikapito, sa daw nagpahulay siya, he rested. And by this, naatay tulo ka divine action nga gibuhat sa Ginoo ani nga adlaw. First is, unsa to iyang giingon diri? He rested on the Sabbath day. Nagpahulay siya. So it means, tanan niyang gibuhat sa unom ka adlaw, wala niya gibuhat sa ikapito. He rested na ay to cease from labor or activity. So ato mga ginikanan, kung nagtrabaho, kita nga nagdula, pag abot sa ikapito ka adlaw, ato na siyang undangon tanan. Okay? We rested on the seventh day. Ikaduha, he blessed the Sabbath. Iyang gibalaan ang adlaw igpapahulay, ang Sabbath day mga kaigsunan. Iyang gihatagan og blessing. Ikatulo, he sanctified the Sabbath. It means iyang gilahi, iyang gihimo og pinasahi ang Sabado. Aside sa unom nga iyang gibuhat nga na siya gitrabaho, ang ikapito iyang giseparate nga kani siya nga adlaw, lahi ni siya kay diri nga adlaw magpahulay ta. Iyang gihimo nga separate. So another question is, which day of the week is the Sabbath? Unsa nga adlaw sa semana ang Sabbath? Unsa kids? Sige, atong balon karon kung unsa nga adlaw ang Sabbath. So kung tan-awon nato sa dictionary mga kabataan, mga kaigsuunan, the seventh day is Saturday, Sabado, ang ikapito nga adlaw. Bisag unsa nga tan-awon nimo sa from kinaraan pa nga dictionary, ang iya jong gina pinpoint nga seventh day is ang Sabado. Bisan sa ato mga kalendaryo, di ba kids, gatan-aw ba mong calendars? Kalendaryo? Di ba unsay pinakauna nga adlaw sa kalendaryo? Domingo, di ba? Pula mangin ang Domingo des kilid, pula. Tapos Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pinaka-last dayon is Saturday. It's the seventh day of the week. So tanawan na to, Sunday. Nagunsa sila Sunday? Nagtrabaho. Lunes, nagtrabaho gyapon. Martes, nagtrabaho. Miyerkules, Wednesday. Di ba usahay kay Wednesday, wash day man ato sa atong uniform, naglaba, nagtrabaho gyapon. Thursday, nagtrabaho. Hantod Friday, nagtrabaho. Pero mga kaigsuunan, mga kabataan, let us remember that the seventh day is the day to remember.
Kay ngano nagunsa diri ang Ginoo, on this day dili ta mo adto sa eskwelahan, dili ta mag-assignment kung naman tayo assignment nga gihatag sa atong teacher, dili ta manarbaho, dili ta magbuhat nga unsa atong usual, unsa atong ginabuhat sa unom ka adlaw. But on this day, we unsa to mag-rest and also to take care sa uban nga nanginahanglan pod og rest. So again, Exodus 20 verse 8, ningon siya diri, remember the Sabbath day to keep it holy. So unsa kay itong Sabbath day, ikapila nga adlaw? Ika-7. Unsa gani ang 7th day? Mao ang Sabado. So ang pangutana nato diri, how to keep the Sabbath? Kay giingnan man ta, di ba? Remember the Sabbath day to keep it holy. Unsaon man nato pag keep sa Sabbath? Ningon siya in Exodus 28 and 9, ningon siya diri, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Unsa daw to? Imong hinumduman ang adlaw igpapahulay og imo kining ibalaan sa unom ka adlaw ikaw magatrabaho sa tanan nimong mga trabaho. Pero sa ikapito nga adlaw ang Sabado, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Ang ikapito nga adlaw sa imong buhi nga Dios. Unsa ingon niya diri? In it you shall do no work. Dili ka magtrabaho ani nga panahona. Ikaw dili nor your son, ang imong anak nga lalaki, imong anak nga babae, imong male servant, imong mga kauban sa balay nga babae man or lalaki or bisag kinsa nga naa sa inyong poder, dili magatrabaho sa ikapito nga adlaw. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them. Sa to, sa unom ka adlaw nga atong gi-enumerate ganina, gibuhat sa Dios ang tanan. Og sa ikapito nagpaunsa gani siya sa ikapito, nagpahulay. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ang kaman, mga kaigsuunan, nga katong remember the Sabbath day, dili lang siya nag-ingon nga, imo lang siyang hinumduman. Pero, kanang sugo jud nga kuan ba nga, imo siyang hinumduman kay part sa imong mental process. Nga, para lang mahinumduman nato siya, nga kay giingnan man nga atong hinumduman. Pero, giingon siya nga, hinumduman nato ang adlaw igpapahulay, kay diri mga kaigsuunan, moapil ta ba pag celebrar bitaw pag human og buhat sa Dios sa unom ka adlaw, he rested kay nahuman niya ang sa unom ka adlaw. Then diri apod wala siya niingon nga, di ba naingon ang Ginoo nga nagpahulay siya. He rested. Dili pasabot kay gikapoy siya. He rested because nahuman niya ang iyang buhat within 6 days. So remember the Sabbath from sunset to sunset. Unsa gito, how we keep the Sabbath holy? Unsaon nato pag keep sa Sabbath nga balaan? Di ba una tong di ba ingon ganina nga remember the Sabbath. Karon we celebrate the Sabbath from sunset to sunset. So in Leviticus 23:32, ningon siya diri mga kaigsunan, from evening to evening, you shall celebrate your Sabbath. Ang iyang gina-reference ani is the Day of Atonement. Nga from sunset, ilang gi-keep ang Sabbath unto sunset. This means observing the Sabbath from sunset to sunset. It is also known as the Day of Atonement in the Jewish calendar. So, kung niingon siya diri mga kaigsunan, atong Bible nga, from sunset to sunset nato i-keep ang Sabbath. Susugod sa sunset sa Friday until sunset sa Sabado. So part na karong orasa ang Sabbath. Next is mga kaigsunan is make the Sabbath a day of worship. Ningon siya in Leviticus 23 verse 3, 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of solemn rest, a holy convocation
You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Next, in Luke 4:16, ingon siya, so he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read. So make the Sabbath a day of worship. Diri ang mga kaigsuunan, mga kabataan, gihimo pud og example si Jesus katong sa giunsa niya pagkeep ang Sabbath. Niadto siya sa simbahan. We make it a day of holy. Mag-unsa man taani, magsimba, we praise God, mag-ampo, magkanta sa iyaha. So kung balaan ang Sabado, naatay mga do's and don'ts on Sabbath day. So unsa man ato mga buhaton og dili angay buhaton sa adlaw nga igpapahulay. So ningon siya diri sa Isaiah 58:13-14 mga kaigsuunan. He says here, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways. So dato, ato siyang gi-honor nga dili nato buhaton ang atong mga kaugalingon nga binuhatan, dili nato pangitaw ng sa ato lang nga kalingawan, nor speaking your own words nga kanang sa ato ara nga mga sinultian. Then you shall delight yourself in the Lord. Ningon siya diri ang mga kaigsuunan nga the law forbids us nga magtrabaho, even sa Sabat, magsturya og trabaho nga dili related sa atong pagsimba sa Ginoo. Kay usahay mawala ta, ma-sidetrack ta mga kaigsuunan kay magtabi ra ta, tas atong tabi sa atong isig katawo during Sabbath is unholy. Lahi na ba, dili na siya mao nga ang kay giingnan ta diri nga bisag sa atong pagsturya. Kay mo ingon natang we rested, wala ko nagtrabaho. Pero ang atong topic matag Sabado atong ginastoryahan sa atong isikatapad kay negosyo, unsaon nato paglambo, maura na gihapon siya nga wala nato gibalaan ang adlaw igpapahulay. So he forbids us to talk about secular things. Dili lang kay sa pagbuhat og mga secular things during the Sabbath, kundi dili pud ang sa pagsturya sa mga dili balaanon nga butang during Sabbath. So mga kaigsuunan, mga kabataan, ang Sabbath gihatag sa Ginoo para sa spiritual enrichment sa atoa. It reminds us, nagpahinumdum sa atoa unsa kagamahanan ang Ginoo ug ang iyang unsa siya kamaayo sa atoa kay iya tang gihatagan og isa ka adlaw nga iyang gibalaan kini ug iyang giseparate para sa atong kaayuhan ug sa pag-ila nga ang atong Ginoo maoy maglalalang sa tanan. So kinsa man diri ang mga kabataan ang gusto nga muuban sa Ginoo, musimba face to face. Kinsa may gusto makita sa atong kang Jesus? Face to face good. Nga musimba kauban kaniya. So daghan tano. So karon mga kabataan, kay gusto man nato makita face to face ang atong Ginoo o makauban siya magsimba, sugdan nato karon ang pag-keep sa Sabbath o pagsimba sa tinuod nga Sabado, which is the 7th day of the week. And let us remember that the Lord created us, siya nagbuhat sa atoa o siya nag-save sa atoa, siya nagpakamatay sa atoa. So, kugma man nato siya, ato ni siyang ipakita sa atong pagsimba sa Sabbath day, atong gibalaan kini og diri nga adlaw mag-worship ta sa iya. Mag-unsa ta sa adlaw igpapahulay, kids? Magsimba. So karon sugod kay simba naman nato hantud ugma, mag-unsa man ta sa sulod sa simbahan? Mag-ampo, magdula ba ta sulod sa simbahan?
Magtaapi ba ta sulod sa simbahan? Magdagandagan ba ta sulod sa simbahan kay sa adlaw igpapahulay? Magunsa ganita during Sabbath? Magampo, magpray sa Ginoo ug atong ibalaan ang Ginoo sa adlaw igpapahulay. Ug maora ka to karong gabi na og happy Sabbath.